parang pa-snow na rin talaga dun sa Canada. Kaya kami ni Kira po, may isang scene kami na iyakan na ayaw lumabas ng luha kasi sobrang lamig po. Opo, parang hinahangin yung luha. Kaya yun na rin yung naging challenge ko po dun. Tsaka yung sa ibang locations po namin na syempre parang may sobrang limited time na kami mag-shoot kaya dapat maka-deliver agad po kami. Kaya yun yung naging pinakamalaking Saan ba sa Canada kayo nag-shoot? sa Toronto po. Sa Toronto. Yan yung sabi nila, Toronto daw. Pag ano daw, Toronto, Pinoy ka daw. So may mga na-meet kayo mga Pilipino doon? Yes po. Actually, yung si Sir Wilson po, siya po yung parang isang restaurant owner doon na pinagtrabuhan ng character ko na si Maki na sa totoong buhay, sa kanya rin talaga yung restaurant na ano po, parang originally hindi po na plano na kasama siya sa movie pero nakasama siya sa movie kasi ano po eh, grabe yung passion po ng mga Pilipino po na nasa Canada na talagang gusto po namin ipakita sa movie. Tapos ano, kwento ko naman yung bubog ng character mo. Si Maki po yung pinakabubog niya rin talaga po is syempre yung nanggaling po sila sa mahirap na pamilya po tsaka si Maki siya na lang yung yung nagtatayong parang Breadwinner. yeah, yung pinaka-breadwinner po sa family po nila na syempre yun na rin yung pressure kay Maki na sa Pinas po kasi waiter lang. Ay manager lang talaga po siya ng isang restaurant which is hindi po sapat para suportahan yung pamilya niya. Kaya yung si Molly naman po yung girlfriend niya, yung nagbigay ng idea na magtrabaho po sila sa Canada na si Maki, personally si Maki parang takot siya tsaka parang hindi siya sigurado kasi kung isipin niyo po na mahirap naman talaga magsimula sa pinakamababang pwesto pagdating sa Canada po, lalo na po na parang nakasanayan kasi ni Maki manager tapos sa Canada naging ano lang siya, waiter, janitor, ganun po. Kaya yun yung naging bubog ni Maki na parang iniisip niya, ba't ba ako pumunta dito, ba't ba ako nandito sa Canada ngayon, which is si Molly naman talaga po yung nagdala sa kanila sa Canada. Eh, kasi yung mga nagkukwento ng mga OFWs doon, sinasabi nila mahirap, struggles. Pero bakit nandun sila? Ano yung mga na-pick up nyo from the experience? Yung pinaka na-pick up ko po from that experience is lahat ng mga nagtatrabaho sa Canada or lahat ng mga gustong maging OFW po ay talagang grabe po yung pangarap at yung support na gusto po nila bigay sa pamilya nila. Na ramdam ko rin talaga po na yung nakakasama ko po yung mga OFW na lahat sila gusto lang nila magbago buhay nila. Alam nilang hindi nila magagawa dito sa Pinas. Kaya doon po nila sa Canada. So, totoong maganda yung bayad sa mga OFWs doon? Yes po. Mas malaki. Ano po, mas malaki talaga po. Pero at the same time, tiyaga at ano talaga po, patience. Kasi hindi naman po agad-agad yung po yung magiging successful po. Tsaka lalo na po kasi sa Canada po ano pala po doon, hindi importante yung kung anong school ka nakapagtapos or parang kung saan ka nag-aral dito. Kasi po dun sa Canada, pag magtatrabaho kayo dun, talagang start from the bottom talaga po. Ikaw ba LA na i-imagine mo na kaya mo pong mabuhay bilang OFW? Siguro kakayanin ko po pag kasama ko yung bebe ko. Tayo eh. yung mga personal, syempre. Pag kasama ko bebe, kakayanin. So may bebe lahat. ka na talaga? Ngayon wala. So wala kang dadalhin? Ayun, medyo malungkot. And dito sa movie, kayo yung young couple na may dates sa Canada. So, kumusta yung bago to sa'yo eh, itong character na laging panalo? Yes po. Ano po siya, very new experience nga sa akin kasi po yung mga ibang role na naganapan ko po hindi po ganitong kabigat po. May anak ka kayo dito? Wala po. Wala. Young couple lang talaga. Young couple lang po talaga. Nag-start. Yes po. Na dun, yung po yung nagustuhan ko rin dito sa Maple Leaf Film sa movie namin na pinakita yun. Kasi mostly din po ng mga nag-OFW po na pupunta ng Canada ay mga young couples din naman talaga po. Na ang alam ko po kasi, correct me if I'm wrong lang, pero mas madali po kasi kumuha din ng visa dun eh. Pag yung mag-asawa na Okay. Yun po. Sige, push ko na yung kay Kira. Hindi, kumusta naman kayo ni Kira dun sa Canada? Oo nga. Okay naman po. Tsaka ilang araw ba kayo doon? Ilang... Mga ano rin po kami, parang 16 days po matagal sa din. Canada. Matagal din So, talaga po kami. Tsaka sobrang thankful po at sobrang grateful po ako na si Kira po yung nakasama ko po dun. Kasi
malaking tulong po yung nabigay niya sa akin. Hindi lang sa personal ko po, kundi na rin sa para sa character ko po. First time niyo ba nagsama? Yes po. Ay, yung first sama talaga po namin is ang sa akin pa, tsaka Darna, before this po. Parang ito yung first time namin na naging mag-partner talaga sa isang So may Kasi itinubig movie ba pa. kayo or may binalikan? Nung pinopromote mo yung movie mo with Maricel, sabi mo sa amin, crush mo si Kira. O, kamusta Yeah. naman? Ano ng status? Yung crush pa rin naman. Pero alam na kanya. Oo, Nasabi mo alam niya na. naman yun. Alam ko naman na sinabi sa kanya. Pero yun yung na-appreciate ko kay Kira na sobrang driven siyang artist. Tsaka sobrang passionate talaga siya sa trabaho po natin. Kasi hindi naman talaga po madali yung work na to. Kaya yung mga bagay na kahit simpleng may kaibigan ka lang sa industry or simpleng may nakakausap ka lang is malaking tulong. So paano mo siya inalagaan doon? Ano po, maalaga naman ako sa lahat. Magginaw daw, sabi ni Magginaw Marlo. daw. Mag-ginaw, no? Ginawin siya. Di joke lang. Ano po, like ko lang po siya, yung nasa Canada po kami nagsushoot, siyempre kami dalawa lang po magkasama na Oo. parang kung may time pa kami or kunwari rest day, gano'n. Naggagala po naman po kami ni Kira doon na parang yun na lang yung pang-happy din namin para sa shoot po na yun. Kaya very memorable naman sa akin kasi medyo parang working vacation. Di ko naman sasabihin bakasyon siya kasi mahirap po yung ginawa namin. Pero ano po, yung may experience lang po yung Canada na kasama siya. Sobrang okay, ganda po. Parang kang single, no? Parang kang Yes po, single. single po. Si Ella po. Pinilit. Hindi mo ba sinamantala yung pagkakataon na manligaw kay Kira nung nandun? Ano po, well, kahit naman dito sa Pinas, pinagsasamantalaan ko na. Kaya ano po, happy naman po kami pareho. Tsaka ano naman po, lagi lang ako nandyan para sa kanya. So ano status? Ligaw pa lang. Po, ano pa lang, crush lang. Tsaka naligaw. Sa Kana. Pero ano pa yung na-discover mo kay Kira nung nandun kayo sa Kana? Yung pinaka na-discover ko kay Kira is ano po, ang grabe po yung bubog niya po na pinagdaanan niya sa personal life niya po. Tsaka grabe po yung mga naging experience na rin, hindi lang naman sa personal, pati na rin sa showbiz po. Na dun, yung na-appreciate ko sa kanya na kahit ganun karami yung bubog niya, sobrang nadadala niya pa rin sarili niya. Tsaka sobrang nagagamit niya yung bubog na yun sa mga performance niya na kaya ang galing niya talaga. Ina-advise mo ba siya sa mga bubog niya or sa mga personal? Hindi, ano naman po, ako naman po, mas nakikinig lang. Ayun. Nandyan lang ako para sa kanya, para to listen to her. Kasi Ayun. nagsasabi na siya sa'yo ng mga personal na Secrets. bagay o ikaw. Well, ano naman, di naman, normal lang naman siguro yun sa friendship, mga ano, yung mag-share ng mga personal na pinagdadaanan po, tsaka yung mga bubog. Kaya po ano, yung the best lang na nagawa ko po para sa kanya is, nandyan lang talaga ako para sa kanya. Pero what makes you click? The two of you, what makes you click? Ano po? Team niyo. Siguro yan, crush ko. Siguro, crush ko siya. Lumalabas. Kaya sobrang nag-click. Tsaka ano po kaya sobrang nag-click rin po kami dito sa movie na to. Tsaka kaya sobrang nag-work po. Ano po kasi, si Kira very willing to adjust for her partner po and she's very willing to learn new things po para sa growth po. Thank you.